Yes po, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay. So ayan po, Double D, Sanib Puwersa. Yes po, ito pong Liga ng mga Barangay President si Madam D. At ito pong si House Speaker, Congressman D. Ay isinusulong nga po itong Magna Carta for Barangay. So sana po mga kabarangay ay maaaprobahan na ito at sana ay hindi lamang yung mga barangay officials na elected, sana ay makasama din dito yung lahat po ng nagtatrabaho sa barangay kung maaari lamang, lalong-lalo na po itong ating mga barangay tanod at BNS. Pero siyempre po, bago ang lahat, ang aking pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Siyempre po sa mga laging nagtatanong kung kailan po ba ang BSKE o Barangay Election o SK, mga kabarangay, still po ang Barangay at SK election po ay naka-schedule o nakatakda po sa November 2, 2026 at yan po ay ayon po sa batas na RA 12232 na siyang umiiral po na batas natin sa kasalukuyan. Bagamat ito po ay nakapetisyon mga kabarangay, hanggang ngayon po ay wala pa rin po desisyon ng Korte Suprema kung ito'y constitutional or unconstitutional. Marami na po yung mga naiinip mga kabarangay kung ano po yung talagang magiging desisyon dito ng Korte Suprema. Talagang pong napakabagal. Talagang napapagalan po tayo. Ayaw man po nating magsalita ng laban po sa Korte Suprema, ay minsan po ay may nakakapagsalita po na talagang sila po yung mapagal mga kabarangay. Hindi po natin alam mga kabarangay kung sila po ay nahihirapan sa pagsusuri o pagkilatis ng mga argumento ng magkabilang panig bago sila magdesisyon. Ang tanging magagawa na lamang po natin ay maghintay na lamang po talaga tayo. At yun nga po, talagang isipin na lang po natin na 2026 na po ang BSKE at ihanda na ang ating sarili para po sa November 2, 2026. At ongoing pa rin po ang registration mga kabarangay. Yan po ay hanggang May 18 next year, 2026. So kung may mga hindi pa po nakakapagparehistro at kung yun pong mga gustong magpa-transfer, ito po yung tamang panahon. Gawin na po natin yung habang maaga pa mga kabarangay. At mas mabilis po kasi ngayon dahil napakakaunti pa lamang po ng mga pumupunta sa COMELEC. At sa mga nagtatanong naman po kung hanggang kailan itong pagpo-postpone po ng halalan, meron din naman po na nagsasabi na dahil nga po dito po sa Magna Carta na isinusulong na makakaganda po sa mga barangay officials. May mga nagsasuggest naman po na taasan ang qualification po ng mga hahabol at sinasabi po nila na dapat ay kahit na college level lamang po mga kabarangay. At para sa akin naman po mga kabarangay, kahit po ano ang gawin natin, kahit taasan pa ang level ng edukasyon po ng mga uupo nating mga barangay officials, nasa mga kamay po yan ng mga botante mga kabarangay. Dahil minsan po ay napakataas po o talagang karapat-dapat yung ibang mga kandidato, dahil po sa kawalan po ng pera natatalo. Yes po, yan po ang katotohanan. Kaya sa ngayon po ay wala po sa batas na gagawin para magkaroon po tayo ng mga matitinong leaders. Mga kabarangay, tayo po ay magkakaroon ng mga matitinong leaders kung uumpisahin po natin o mag-uumpisa po tayo bilang mga matitinong mga botante. Dahil kung hindi po magsisimula sa atin na mga botante ang pagbabago, mga kabarangay, mananatili po o patuloy po na mangyayari yan at maaari pong maging worse pa sa mga susunod po na mga araw, mga taon. Kaya sana po sa itong darating na barangay at SK election, ano man ang maging petsa po nito, ay umpisahan po natin
yung pagboboto po ng tama, yung pagboboto po ng talagang karapat dapat yung ating pipiliin mga kabarangay. At hayaan na lamang po natin o ubusin po natin yung pera ng mga bumibili ng boto. Kapag nagsawa po yan sa kababayad, kabibili ng boto pero talo pa rin po sila, ay baka huminto na po ang mga yan, mga kabarangay. At wala pong magagawa ang mga yan kung hindi natin sila iboboto. Hindi sila makakaupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno kung sila po ay ating hindi iboboto. Yes.